Yo, yo, yo guys! Check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Tuesday mga Lodi, no? So bago tayo mag-start, palike muna ng ating video dyan mga Lods dahil malupit ang ating news ngayon. Kung nakita nyo, etong tinandaan natin kahapon, hindi na siya nabalikan, no? So hindi tayo nakapag-position. Pero sabi ko nga sa inyo, okay na okay lang yun kasi nakapag-bodega tayo dito sa part na to. No? Ba't nag-pump mga idol yung ating market? Kaya kung titignan nyo, yung ating day dito sa crypto bubble is kulay green halos lahat, no? XRP nag double digit, di ba? So okay na okay kasi nga mga lodi dito yan, no? Nag-post si Donald Trump. I just spoke with President Claudia Sheinbaum of Mexico. It was a very friendly conversation wherein she agreed to immediately supply 10,000 Mexican soldier on the border separating Mexico and the United States. This soldier will be specifically designated to stop the flow of fentanyl and illegal migrants into our country. We further agreed to immediately post, ito yun, no? Immediately post the anticipated tariffs for a 1-month period during which we will have negotiating headed by Secretary of the State. So, na-post mga Lodi, kaya sa tingin ko, yun yung dahilan kung ba't nag-pump tayo. Pero tignan nyo ngayon to. Ayan, no? So, ngayon lang to, mga Lodi, nag-drop, mga idol, no? So, kaya titignan nyo sa hours natin dito, kulay pula. Kita nyo? So, XRP kanina, positive 17, ngayon, negative 4 agad. Mga Lodi, magtutuloy-tuloy ba to? Meron kasing news na lumabas, mga Lods. Ngayon lang din, breaking news, no? Kapapasok lang ng nagbabagang balita. China to impose 10 to 15% tariffs on US oil, agricultural equipment, coal, and LNG. Ngayon lang yan, alauna o 1:12. So ngayon sa atin 1:30. So ayun yung reason sa tingin ko kung bakit bumababa to at baka bumaba pa. Ayan. 'Di ba? So hindi na tayo nawawalan ng pag-asa na baka makaposisyon pa tayo dito. Kasi gumanti na yung China, di ba? Gumanti na sila na tahimik-tahimik lang kami kahapon. O eto na, ayaw namin na nagpapump ulit kayo. Bumabalik kayo sa sa uptrend. Bawal kayong mag-uptrend, no? Downtrend lang kayo. So nakita natin, ito nga yung sinabi, China to impose 10 to 15% tariffs on US oil. No? So, ito na, mga Lodi. So, hindi natin alam kung, kasi ngayon lang nagsalita yung China, sabi nga dito, it starts, no? So, hindi natin alam kung sila lang yung magbibigay ng ngayon ng komento o may mga ibang bansa pa na magsasalita at mag-i-impose din ng tariff sa US. 'Di ba? So, ayun yung reason. So, pag nangyari yon, marami pang sumunod dyan, baka mag-drop pa to. Ayan, nakikita nyo, diba? Pababa na naman po. Pababa na naman. So nakahinga na tayo nang bumalik na eh. Ngayon pababa ulit. Tingnan natin BTC. Oh, ayan. Ako, grabe BTC. Oh. Pababa na naman mga idol. So hintayin natin kung ano mangyayari. So kung ikaw mga Lodi, meron kang plano, meron kang meron kang date o meron kang target, no? Na price ng profit mo, hindi ka kakabahan sa mga ganito. Mga Lodi, sa akin, okay na okay lang to. Alam nyo ngayon, wala. Yung trading ko, hindi ko pa wala. Tahimik lang ako ngayon. Parang naka-hold lang ako ngayon eh. So, tiyempo lang tayo kung sakaling gusto nating pumosisyon. Di ba? Ganun lang tayo. Pero hold lang ako mga Lodi. At kapag may pambodega, bubodega. Mamayang gabi, baka ayusin ko na yung portfolio ko. Kasi di ba, tandaan nyo, nilagay ko sa aking Trezor, yung tatlong coins natin, halos nilagay ko na lahat doon nun eh. Yung pinag-ipunan ko simula ng 2021. Ang tinira ko na lang dito yung onti na lang, no? So ngayon, medyo gagawa ako ng bagong portfolio ngayon dito sa BitGet. Na ang hahawakan natin is yung mga trip nating coins na labas na yung labas na yung XRP, yung Dogecoin, hindi ko na hindi ko na sila papakailaman, nandun na sila sa Trezor eh. 'Di ba? So ngayon gagawa tayo, hindi na yun yung hahawakan natin, hindi na tayo magdi-DCA doon.
Gagawa tayo ng bago. Iipon ako ng 5. No? Sa akin lang to ha, hindi ko sinabing bumili kayo nito, naisip ko lang at wala pa ako, bibili pa lang ako. Pag naging normal na yung galaw ng market kasi ngayon wala pa eh. Medyo ano pa eh, magulo pa ngayon eh. No? So, ang iniisip ko, H-bar, XLM, Cardano, XDC. Ayun, 4. 4 lang ba? Alam ko 5 yun naisip ko. Mabale, isipin ko na lang mamaya. Ondo. Yun, Ondo. So, ayun, no, gagawa ako. Kasi siguro yung umpisahan ko lang ng tigpa 5,000 sila, tas hanggang papalaguin na lang natin, no? So, ganun yung naisip ko lang. Naisip ko pa lang, di ko pa gagawin, no? Kasi ngayon, iniipon ko pa yung pambili dun. Pero parang ganun na yung gagawin ko, no? Sure na ako doon, mga idol, no? Gagawa tayong bagong portfolio. So, ayan. Donald Trump has just signed an executive order establishing the first ever United States Strategic Sovereign Wealth Fund. No, so pansin nyo, nakatag dito XRP, sa ibang mga post naman Bitcoin, sa ibang mga post naman Ethereum, sa iba naman Cardano. So lahat nag-iisip sila na itong fund na to is gagamitin pambili ng crypto, no? Sabi nila yan, no? Pwedeng pambili ng Bitcoin, pwedeng pambili ng Cardano, Solana, Chainlink, or XRP, o kung ano man yung gusto nilang bilhin dyan, mga idol, no? So, ganun yung iniisip nila dyan. So, syempre, bullish pa rin yan. Kaya nga sabi natin, ang inihintay natin yung announcement ni Trump, no, sa kanyang mga rules, no, pagdating sa crypto. So, ayun yung February 20 daw yun eh. Hindi ko alam kung sakto yung date na yun, no? Pero ayun yung inihintay natin. So, tas eto naman, sabi ni Vincent Scott dito, this is it, ladies and gentlemen. So, parang si Senator Mike Lee nag-propose siya, no, for ending the Federal Reserve. Mga idol, no? So, ayan yung niya, sa payag ba kayo, wala nang Fed. Mawawala na si Jerome Powell, no? Hindi niya kasi sa history kasi parang sinasabi na nung lumabas yung Fed, doon nagsimulang bumaba yung value ng dollar. No, sila yung nag-aano ng mga inflation keme latik, no? So ngayon, sinasuggest ni Senator Mike na tanggalin na yung Federal Reserve tsaka yung IRS. Alam ko isa din yung sa gusto nilang tanggalin. No, si Vincent Scott kasi talagang alam niya na yung mangyayari, lagi niya sinasabi yan sa mga video niya. Mga lodi, no? Doge market sell-off shenanigans. Yung Doge to na department ni Elon, hindi ata ito yung Dogecoin. And this is why we need a guy like this in your government agency, Elon. No? So talagang seryoso si Elon Musk sa kanyang ginagawa, no? Sayin lang natin to. Central banks blew it on inflation. Is it time for a new approach? The Bank for International Settlement is calling out major central banks for the post-COVID inflation surge, urging a major rethink of how they set interest rate. Outgoing BIS chief Agustin Carstens says current strategies failed to control inflation, fueling cost of living crisis and public backlash. He's pushing for tougher, faster rate hikes when inflation spikes and a shift away from policies that let it run hot. So, ang tingin ko lang dito kasi mga lodi, ayun nga, no, sinasabi nila na tanggalin na yung Fed, tanggalin na yung IRS. Tapos kailangan ang gusto kasi ni Trump, mga lodi, is yung talagang mabilis, no? Mabilis na na proseso, which is ang iniisip nila is yung Ripple. Stablecoin will reinforce the dollar globally and prove more useful as Trump prepares tariffs over sanction, income tax, driving the use case of RLUSD and XRP higher and higher. Ayan to. How tariffs will lead to accelerate stablecoin legislation in the US. So, pag inano na ni Trump yun, talagang maapektuhan yung XRP, sabi dito. Tariff increase the cost of cross-border trade.
Deriving demand for more efficient payment solution. So ayun nga, yun yung sinasabi natin na kailangan mabilis. Stable coins provide faster, cheaper transaction, reducing reliance on traditional banking system. With US stablecoin legislation set to pass this year, regulatory clarity will accelerate adoption. So ito yung hinihintay natin na i-announce ni Donald Trump, no? Trump has vested interest in maintaining the US dollar global dominance. Advancing USD-backed stablecoin legislation will reinforce the dollar's role in digital finance and international trade. So, yung sinasabi dati na mawawala yung bangko, mukhang imposible pala yun, mga Lodi, no? Kailangan pa rin talaga ng mga banks, no? At ayun yung parang naisip ni Brad nilang ng Ripple na talagang kailangan maging partner natin yung mga banks kasi hindi naman talaga yun mawawala, mga Lodi, no? So, yun yung naisip ko dito, mga malupit yung parte o yung ganap ng Ripple, no? Ng RLUSD at ng XRP sa mga susunod na buwan o taon, mga idol, no? Bitcoin naman tayo. Good news sa Bitcoin to, Bhutan has quietly amassed over 13,000 Bitcoin and is now the fourth largest government holding Bitcoin. So hindi nagpapahuli yung Bhutan, mga Lodi, no? Meron silang hold na 13,000 Bitcoin. Ayan. Tapos ito yung sinabi dito ni Altcoin Daily, which is ito yung gusto kong sabihin kahapon na hindi ko lang nasabi, na kumbaga every euphoria, hindi nawawala yung mga dips, no, na ganyan 20%, 36%. Pero uptrend 'yan. Nagkakaroon lang tayo talaga ng dip and then uptrend, dip. So hanggang maabot yung mga all-time high ng mga coins, no. Bitcoin price dip 30% 6 time in the 2017 bull market cycle, only to go on to rally to the new all-time high. Don't get shaken out, no? Kasi kahapon ang daming takot eh. 'Di ba? Ang daming nagpapanik. Volatility is the opportunity. So ayan, kumbaga, nahuli ka dito, nagkaroon ng drop ng 38%, dapat nakaposisyon ka na o nakapagbodega ka na, no? So angat na 'yan, panalo ka, abangan mo ulit yung dip, bodega ulit habang bumababa. Hindi yung habang nagkakaroon ng dip o ng opportunities, nagpa-panic selling ka. Mali yung ginagawa, di ba? So, sabi nga natin, laging sinasabi, sabi ni George, di ba? Dip is a gift, no? Regalo sa atin yan na bumili ka pa or magbodega ka, ito yung opportunity mo para mag-profit ng mas malaki sa cycle. Diba? So, ayun yun, mga Lods. Kaya normal lang yan, mga Lods, no? At ito naman, ang lupit nito, kasi ito yung post ni David Schwartz na nakaraan eh. Nasama natin sa sa news natin kung nanonood kayo. 40% of the players on the floor are winners to nakalagay, no? So nakalagay dito 40% are winners. Pero ang nangyari ngayon is Ripple, the fourth largest cryptocurrency in the world, just fell 40% in 13 hours, no? So ang galing ni David Schwartz magbigay ng mga mga hint. No, nagbibigay siya ng mga hint at nagkakatotoo, mga idol, no? Tindi. Tapos, eto naman, pakinggan natin to, mga Lodya. Pakinggan lang natin. Do you see what this is? What does that look like to you? If you're in crypto, you should know this logo. That's obviously the XRP logo. And you know what this is for? A fucking controller. You would think that this is just a robot company, but why do I see XRP? You would think that this is just an Apple product, but why are they shipping phones with the fucking XRP logo on? Look, I'm not a conspiracy theorist, but either this is just one of the most commonly used fucking like logos, or there's an underlying message in all this shit because I see XRP everywhere. Maybe I'm going a little insane, but I don't know about you. I don't believe in coincidences. That shit's crazy. So sabi dito ni Edo, are we all collectively going insane or XRP logo is literally everywhere? Mga idol, no? Andun na, kung nasan yung nandun din eh. Sabi dito, XRP XLMH bar mentioned on Nasdaq. Listen closely. You are watching mainstream media wake up in real time to the immense potential that ISO 222 will bring to the crypto markets.
So ito yung ito yung mga gusto kong hawakan eh. What was once dismissed as speculation is now being acknowledged by the very institution that shaped global finance. Price is simply an attention grabber. It's what gets people talking. But the real story lies beneath the surface. No? Parang kanta ng Linkin Park yun. Infrastructure is being built, the regulatory clarity is forming, and the financial system is quietly aligned with blockchain-based solutions that will reshape global payments, trades, and value exchange. The clips below are the early warning sign before trillions of dollars is in capital flows into the handful of crypto assets positioned at the center of this transformation. By the time the masses realize what's happening, the window of opportunity will have already closed. The question is, are you paying attention? No? So, check natin. Hindi ko pa ito napapakinggan, mga idol. Dito muna tayo sa isa. So we had these two big clumps of performance. And in between we had to be super patient. It was really a Bitcoin year a lot, although after the election, the idea of smart contract platforms and other growth-oriented digital assets gained favor. They have much more to benefit from a new regulatory pavement. So Ethereum sprang back to life, a lot of other layer ones, a lot of DeFi protocols. So the CoinDesk 20 index ended up 88% on the year. The top performers of current constituents were on nobody's bingo card. So parang ang mangyayari kasi dito, mga Lodi, yung may merong magandang utility, sila talaga yung magsusurvive at skyrocket, parang ganun sinasabi. Kaya hindi masama na meron kayong mga L1, L2 na may utility na coins. Kung gusto niyo mag-meme coins, dapat hindi masyadong nakapokus doon yung asset nyo. Parang ganun eh, parang ganun. Ako sa akin ganun eh. Meme coins ko kasi dalawa lang eh, Doge lang tsaka SHIB. 'Di ba? So, wag masyado magpo-focus sa meme coins. Kung payo ko lang 'yun pero kung trip niyo talaga yung meme coins, no problem, no? Pwede niyo namang gawin 'yun, mga lods. No, kumbaga sa akin lang, mas maganda pa rin yung mga coins na lalagay natin is yung may utility para kumikilos talaga siya, mga idol, no? Hindi yung parang basurang coins lang, 'di ba? Ito naman, ito maganda, ang kulit nito, mga lods. Kilala niyo ba kung sino yung nag-post nito sa Primal? Si Jack, kilala niyo si Jack? Si Jack Dorsey. Si Jack Dorsey po yung creator ng Twitter, no? Dati, bago binili ni Elon Musk. Sabi niya dito, Jack Dorsey posted a video of Sailor transforming XRP on Noser. Hindi ko alam kung paano basahin yan. Sailor transforming from BTC to XRP. What do you think Jack means with this post? So, ayan mga lods. So, check natin. Si Michael Saylor yan. Tumalon siya, tapos naging XRP siya. Pero Bitcoin siya. Ayan, So, pwede nga ibig sabihin yan, si Michael Saylor, pwede siyang maging from BTC Maxi maging XRP Army. Pwede ring ma-outshine ng XRP ang Bitcoin, no? XRP yung medyo pumaldo ngayon, parang ganun. Sa kanila 'yun Sila yung nagsabi niyan, mga lodi. Si Jack Dorsey nagsabi niyan, hindi tayo, no? Ito, si boss nakita ng news na to. So, tignan natin, Kasi sabi dito ni Chris, nung caption niya, most will mock and make fun of what she says. But she is not wrong. Glitches always equals truth, as it was testing of assets at the time. True value versus manipulation is way, way, way different. You ready? Just believe and you will feel it. Almost like relief. Try it. Ito, tignan natin yung sinabi niya dito. The time is here. Kasi merong glitch, no? Crypto braces for huge source after Forbes predicts, hindi, 60,000. Forbes pala yan. I hope you're still holding. Remember, March 10th, all banks in America must be in compliance. Hindi natin.
A prominent cryptocurrency that focus on cross-border payments and integration with financial institutions. XRP is one of the only crypto compliant with ISO standards and is the only full member of ISO committee. The Federal Reserve will adopt the ISO message format for the Fedwire Funds service on March 10, 2025. This will replace the existing Fedwire application interface manual format o ito yung FAME. The adoption of the new message format is expected to enhance the efficiency of both domestic and cross-border payments. All banks in America on March 10th must be in compliance. It's already started. Department of Treasury. I'm not a financial advisor. I'm just using common sense. Trump meets top Ripple executive. Reading the white paper and following the roadmap and watching what's happening. Check ko to Ripple's board of directors includes connections to JP Morgan, Citi Savings, Citi, SWIFT, HSBC, Accenture, PayPal, Accenture ba dyan? Accenture. Prosper, Google, Yahoo, Apple, Amazon, Uber, Bloomberg, NASA, NSA, the Fed, and the SEC. Are you paying attention yet? Nako, Ripple pa ano yan? Post. Hindi natin alam kung Not watching what's trending here on social media, knowing and understanding what's really, truly taken place. Kasi parang ang mangyayari kasi mga Lodi magkakaroon ng magpi-flip 180. Magbabago mga Lodi. Pero syempre hindi ka panipaniwalaan, imposible yan, ganyan, ganun. So, pero once na magbago yun, tulala na lang lahat ng makakita. Do your homework, guys. Really pay attention. 2025 is here and the Trump bull market is real. For Ripple, this is even more personal after Gensler SEC effectively froze our business opportunities here at home for years. The optimism is obvious and very deserved. Ito. NYSE ARK moves to convert Grayscale's XRP Trust as firm push for SEC sign-up. So much is happening. Can't even keep up, can you? I can't. Can you keep up, baby boy? it's not enough time in the day. But listen, pay attention. I'm holding. So March 10, ano meron sa March 10? Because March 10th, it's here. Right around the corner. corner. And look what just came out yesterday. Ano ba to? Department of Treasury withdraws from network of central banks and supervisors for greeting the financial system. Kasi mga idol, parang ang mangyayari, magkakaroon tayo ng bagong system sa mga banks, no? At technology na yung, kumbaga, blockchain technology yung gagamitin, which is, ang pinaka base is yung Ripple, mga Lodi, no? Hindi na yung SWIFT. Ewan ko, parang ganun diba? Today is January 31st, 2025. I've been in since 2017, and I can say one thing right now, is XRP. It's time. It's not too late. Join the team. May kindat pa si ate, no? Join the team. May pag ganun pa. So kayo mga Lodi, naka-join the team, sabi dito, how much crack would one need to smoke to think it could hit 6 quadrillion? No, ayan. Whoever buys listening to some of these people deserve to be exit liquidity. Oh, so ayan syempre may makakontra talaga diyan. No, so hindi naman nating sinasabing tama si ate, pero 'di ba? Malay nyo. Can you keep up? Sabi niya So ito, sa mga napanghihinaan diyan mga idol, no? Sabi dito mga Lodi, remember the story of the man who sold 10,000 Bitcoin for 2 pizza?
no? Kaya nga tayo merong pizza day, di ba, sa Bitcoin, no? On May 2022, 2010, si Laszlo Hanschler, hindi ko alam masahin yan, sold 10,000 BTC for 2 pizza. At the time, the price of BTC was approximately 0.000041. Back then, Bitcoin was regarded as practically worthless. No? So noong mga panahon na 'yon, talagang parang walang kwenta yung Bitcoin, hindi naman nila alam na mangyayari 'to, 'di ba? When BTC gained significant value, many criticized this man. No, nung nagkaroon daw ng value yung BTC, maraming nag-critic sa kanya na, ba't mo kasi ginamit, di ba? Including you, including me daw, reading this. Some said he only thought about present and not the future. But today, ito yung parang lesson dito. But today, you have the opportunity to write history even when the signs are clear enough, no? Kumbaga, hindi malinaw. Instead to keep panicking, BTC is now at $100,000, mga lodi, no? You weren't here when BTC fall from 69 to 15K in 2022. Yeah, sa mga bago to. You weren't here when FTX collapsed. Dito ako niyan. You weren't here when Luna crashed from $119 to 0.00000099. Andito rin ako niyan. But I was here. Me too. No? I witnessed it all, lost practically everything, and started from zero. In 2022, if 2022 in crypto were alcohol, I'd still have hangover. Sabi niya nga, no? Many of you wish you had bought this coin or that coin, but you likely would have sold them off before their glory days. Now is your turn to write history. Stop panicking. Ayun mga lodi. Kasi marami nagpanik kahapon, di ba? So, sabi nga mga lodi, ayan, no? Yung all-time high ngayon, bottom na yun sa futures. O nyari, ito nga nakita nating 1.7 na yan, na hindi tayo nag-position. Diba? O nakita natin yan, etong 1.7 na to, sa tingin nyo, sa 2030, sobrang ito na yung pinaka-bottom na to na wish na sana naka-position ka dyan. Di ba? Nakabili ka dyan o nakapagbodega ka sa presyo na yan. Sa 2030, pag tinignan mo, binalikan mo, di ba? Nag-zoom out ka, kung magkano yung XRP nun, $500 na XRP ngayon ha. Ganun ka, 1.7, andun ako nun eh. Binidyo ko yun sa mga sa mga audience ko mga tropa natin eh. Pero wala akong position doon, di ba? So yung late ngayon, yung position ngayon mga lodi, bottom na to sa future, mga idol, no? So ayun, no? Yun yung ating news ngayon, mga idol, no? Hintayin natin, maraming paparating na news. Maraming mga malalaking news yung paparating na talagang ibabalita natin dito sa channel natin. Kaya sa mga wala pang hindi pa naka-subscribe diyan, mag-subscribe na kayo, mga lodi, no? So ayun lang, yun yung news natin ngayon. So check natin yung mga comment yung mga kirigitos kayo. Yan. Ano ba gusto nyo? Magbabasa ako ng comment o meron tayong 2 video everyday? Umaga't gabi. Pero hindi na siya mahaba. Kumbaga hindi na ako magbabasa ng comment. Sa shoutout na lang natin kayo. Parang gusto, pero pwede rin naman. Bahala na. Parang gusto ko kasi mag-upload ng 2 video everyday. Kaya lang kasi sa isang video natin, nahabaan na ako 1 oras. 1 oras sa halos, mahigit pa nga minsan eh. Di ba? Pero gusto ko rin kasi talaga magbasa ng mga comment. Ewan ko ba kung bakit. Grabe, dami nyo naman comment. Ano ba yan? Ilan ba yung comment nyo? 200. Ako nang kamote naman yun nga ba? Kaya Jeb, si Thunders nga yung fake account, no? Parang hater yun ng token natin eh. Tapos pro BTC siya. Sikat ka na talaga, Boss Jeb, sabi. Sino ba yung sinasabi mo? Wag, uy, hindi ganun na. Wala akong idol ko yun, mga lodi. Huwag niyo sabihin na masama yun. Grabe kayo
Idol, sa club ng gambling trade ko, 3 account ko na sunog, 12 kasi account ko, 9 yung natira. Muntik pa maabot yung isa. May mga gambling account kasi ako at meron ding risk account. 6 PM mamaya angat ang market at sundan ng Friday. Grabe, hirap nun. Kamil. Hello boss, followers mo ako kaya lang hindi ko pa madidelete bitget ko. May mga nakaipit pa eh. May mga nakaipit pa daw. Okay lang idol. Okay lang yun. Be greedy when others are fearful. By the way, LeBron is my GOAT. Sabi ni Jet Guy. No? Marami. Ang dami nagtatalo dyan eh. Si LeBron ba o si Michael Jordan? Kung tatanungin nyo kasi yung mga OG na, syempre si LeBron yung, si Jordan yung sasabihin nun. Kasi syempre kapanahonan nila yun eh. No, kapanahonan din namin yun si Jordan. Pero hindi, magaling talaga si Michael Jordan mga lodi. Tsaka maporma siya, showtime lagi yung galawan niya sa ere. Si LeBron kasi yung tigas ng katawan eh, pero magaling din. 'Di ba? Mahilig kasi ako sa mga showtime eh. So, nakakaaliw panoorin yun si Kobe, si Iverson, si Vince Carter. Ayun yung mga slam dunk, no? Tsaka yung kalakasan ni Derrick Rose. Grabe yun, walang makapigil dun. Tsaka yung yung time ni Tracy McGrady. Grabe din yan. Pinsan ni Vince Carter yun eh. Di ba? Ang lupit ng mga yun. So, hindi lang tayo, siguro may mga paborito tayong ako kasi wala naman akong paborito eh. Kaya nga sabi ko kung may paborito ako si Iverson. Pero, marami akong idol na na player. Si Jason Williams lang, idol ko yun. Kilala nyo ba yun? Si White Chocolate. Hindi nun. Si Kuroko yun sa totoong buhay. Kuroko basket, di ba? Sayang, di nakabili ng dip, sabi ni Lorna Cabello. Si Colin Stanfield, shoutout sa'yo. At si Airmaster 61. Joey, nakaabang ng $1 price. Wala na, mukhang hindi na babalik doon. Pero malay natin. Boss Jeb, next week pula na yan. Pag ang Canada ay mapatupad na ang tarif. So, doon na tayo naglalaban ngayon, no? Tarif na. Ang dapat talaga i-update yung meron ka na coins. Kung wala kayo, yan hanap kayo ng ibang vlogger. Tama. 'Di ba naman? Hindi. Si Jean Taray. Hindi lang naman yun yung crypto yung coins natin ina-update natin. Pag may mga news, 'di ba, ina-update din naman natin. Medyo nagiging bias lang tayo sa XRP, napapansin ko din yun eh. Tama sinabi mo Lodi, di tayo masaya kasi wala tayong pang-buy the dip. O yan, di ba sabi ko may gagawa ako ngayon ng mga bago kong portfolio tapos mag-a-adapt ako ng mga bagong coins. O baka yung mga coins na biling ko, mag-update tayo doon if ever. Kaka-buy the dip ko. Nabili ko ng XRP 26k na uy, grabe ka, uy, Akiyo, wag yan, bawal yan. Dapat hindi ganun, idol, kasi o kung nakabili ka sa dip, tapos pumalo ngayon, kunin mo na agad yung 26k mo. Yung natirang tubo mo, ayun na lang yung gamitin mo pang bodega o pang trade, kung ano mang ginagawa mo, idol. Hindi ka pwedeng di makapagbayad ng tuition, yari ka. Baby Kalma, shoutout sa'yo. Idol, bago ako matulog, super bloody, pagising ko naman 1.7 na 70, sayang at wala akong pambili, idol. Sabi ni Raul. Si Afroid, average negative 25% ang dip para bumalik siya sa dating price. Need 33% increase. Si Artabra, buti na lang 0.34 noong January 22 ako nakabili ng XRP. Ngayon, matik bibili ako ng 0.332 now tapos benta $10. So, paldo ka na. Si Eric Sumbulan, akalain mo may limit buy pala ako ng XRP 1.9500 coins tas biglang felled up. Buti na lang may credit line ako sa Robinhood. Kapag swertihin ka nga naman, kahit natutulog ka, ayos pa rin. Sakto. Galing mo, idol. Babalik pa ng $2, pwede pa yan. Si Jay. Kunyang Travel, shoutout sa'yo. Mataas na kasi price ng mga crypto boss. Kaya gumagawa ng paraan ang Trump administration para pabagsakin ang stock market at crypto para makapasok naman yung mga alipores ni Trump. Pwede. Sabi ni Nilo Bonay. Daniel Derama, dami ko tawa sa reaksyon ng Camel Boss. Napawi lungkot ko kasi nakabay ako na sa taas.
Boss, buy ulit ako sa ilalim para pag pump makabawi din ako. Si Comically, shoutout sa'yo. Si Bula Tao Bren, shoutout sa iyo. Si Egypt Guy, BF for Benis. Palabas lang ang lahat ng tariff na yan para pabagsakin ng market at crypto para makabili daw sila. Si Kentud. Yung reaction yan, parang ako sabi niya. Batman, Morningstar, shoutout sa Jeblo, more power sa'yo. Wag na magbabaguhin ang approach mo sa channel mo dahil lang sa mga negative comments. Nanonood ako sa iyo kasi natutuwa at na-entertain ako sa iyo. Hanggat same style ang approach mo sa channel mo, papanoorin pa rin kita kahit pa maging tungkol sa paggawa ng sapot ng gagambang topic mo. More blessing and good health sa iyo at sa family mo. Hydrate ka lagi para hindi kayo ubo ng ubo. Para ang asong taul ng taul. Tubig na meron na room temperature, lalo na pag nagsisimula ka na magbasa ng mga comment. God bless. Okay. Salamat sa iyo ha. Inom na akong tubig. Si KWC, no? Shoutout sa idol. Hanso, literal na buy the dip with what? Higop na lang ng sabaw ng negrong pusit. O, ayan. Patok na patok yung camel na yun, no? Bumaba from high. O, ayan, si Freud. Shoutout dyan. Boss Jeb, pasilip naman ng stock XRP mo. No. Don't punk with my... Sakto lang yung aking XRP idol. Kaligtasan, kapayapaan. Hanip yan kagabi buti humupa na. Sabi. Nag-take effect si Jim Cramer, pwede rin no. Sabi ni Ronnie. Si Sojak, tingin nyo dyan mga idol makabawi pa o more bear. Si Mahas Beral, ETF listing approval lang ang hinihintay ng XRP ETF mga company. Ang hinihintay niyan siguro mga lodi yung sa SEC na matanggal na yun. Senshi, shoutout sa'yo. Si DCTV, napuwet lang ako konti loads pagtingin ko sa 9 AM po bumulusok. Sayang din naka-position. Taga-Kamarin din kami, Champaka Street. Uy, parang alam ko yung Champaka Street Saan ba yun? tagal ko na sa Kamarin, hindi ko alam yung mga pangalan mga tatanda ko lang mga pangalan dito. Dahlia, Lirio, Selena, Pag-asa, Brixton, Thunderbird, Matrix. Yung mga street kasi, sa center maraming mga street basta marami dun, hindi ko tanda yung mga street dun. Champaka, Anchaka, may Anchaka ba dun? Pamol G. Boss Jeb, may tatanong lang, bakit ganun, na-liquidate yung Dogecoin ko, leverage 1 lang naman. Akala ko sakalang magli-liquidate pag zero na yung value ng coin. Baka nag-futures ka. Hindi spot. Leverage 1 ka lang. Alam ko, ding gumagalaw yung estimate liquidation price pero nabulaga ako. Nangyari kasi di naman sagad na bumaba yung presyo ng coin. Pa-explain naman boss, baka lang alam nyo ano nangyari. Yan talaga. Hindi ko alam kung anong setup mo sa trading mo boss no? Kasi hindi natin alam kung times 1 na, kasi pag Doge mga lodi, pag mga mabababang price, malaki yung niyan, malaki yung bawas niyan. Hindi katulad ng Bitcoin, ang laki na kasi ng price ng Bitcoin 100,000 na. So yung apekto kapag bumababa siya ng mga hundreds, thousands, hindi ganun kalaki yung bawas. Pero yung Doge kasi, mababa pa yan Mas mababa pa sa yan Ay hindi, tama, mas mababa pa sa XRP. Sa XRP nga, pag naka times 10 ako, ang laki na rin ng Ang laki na rin ng bawas tsaka dagdag Baka naka-leverage ka siguro, no, idol, no? At siguro, magkano ba yung mo? Magkano ba yung mo, margin mo? Hindi ko alam yung setup mo Baka maliit lang din yung setup mo. Magkano ba margin mo? $10, $20, ganon? Hindi ako sure Hindi ko alam
Wala po akong Discord si John. Si Ronald, shoutout sa'yo. Si Jay, J3368, si Jay Rarkangheles TV. XRP Dodge pa rin makalakas, time, ID-cycle, saka Flum. Yan lang coin ko this year. Meron na din akong Binance t-shirt pero sa BitGet ako may asset, sabi niya. Ako rin, una kong crypto exchange is Binance. No, kaya lang syempre, mahirap na sumalabay kasi nga naban eh. Si Junel Nael, always shoutout yan. Si Animal Slabber, shoutout idol. Okay na okay ang sick na yan mga Lodi, kaya lang wala kasi sa BitGet eh. Lods, baka Pulse Move Monday yan. Time to buy, pwede rin. Camel po, no? Sabi ni Karashi. Si Ibrahim, shoutout sa'yo. Si Jonathan. Jap Quinto, pa-shoutout idol. Valkyrie, Ran Gris. Saka kaya G. Marie Quinto, family. Ayan, shoutout sa inyo. Valkyrie Langris, tsaka kay G. Marie Quinto. 500 billion na bawas sa 24 hours. Sabi ni Jonathan. Negative 300 USDT daw si Idol. Si Neil Ira. Shoutout sa'yo. Christian Santos, shoutout sa'yo. Skylab, always to. Ang Mobile Legend Bang China may play to earn version na confirmed. Hindi siya pinapakilala sa Web3 games pero ginawa nilang play to earn. Wow. Grabe yung kung ganun. Mga Lodi, magbabalik bail na ako niyan pag may bail lord eh. Na ano pa naman, na wala, bago na kasi yung, simula na nagbago yung skill ni Bale, ayoko na sa kanya, pero paborito ko dati eh. Dati may choices ka, ngayon wala na eh. Si Joey. Mosers, ayan, shoutout. Hanggang ngayon, hindi ko tinitignan. Nako boss, yung mga nagsasabi na wala value ang pie, late na sila, may bumili na ng pie mga dayuhan. Nakapagbenta nga kami ng 2K na pie, 104k pesos, 51 ang palitan. Nababa rin ang price pag bumababa si Bitcoin. Nung natapos na yung lock ng isang brother ko, may sa Messenger na pwede ibenta ang pie. Ako yung iba na ibenta ko na ng 40k. Kaya lang ingat kayo dahil marami scammer kunwari buyer. Opo, no. Ako wala, hindi ko ginagalaw yung pie ko, yun din lang eh. 1,400. Kusinero. Buwan na naman, bibilangin bago makabalik yan. Nakabalik na nga, isang araw pa lang. Ayan, bumaba. Bumabalik. Ano to? Dead cat bounce ba to? Alam niyo ba yung dead cat bounce? Sa inyong palaglag na shots, tumalbog lang siya. Piyong! Umangat, pero lalaglag pa rin yun. Nag-bounce lang siya ng konti para bumagsak. Si Ronel, always shoutout dyan. Si Noel J. Sensis. Anong thoughts mo about Tether Gold, Boss Jeb? Wala kasi ako nun, idol eh. Wala akong thoughts. Di ko alam. Pag-aralan ko pa yan kung sakali. JetX 150. Yung motor natin, si Aris Manalastas. Dahil sa tariff na yan, start ng bear market, sigurado maglalagay na naman ng tariff sa ibang bansa. Wala tayong asahang pump, hindi niya maabot ang all-time high ni BTC. Ikaw bahala, sa'yo yan, idol. Si Bire, shoutout sa'yo. May unlocking token Melania sa February 17, 21% ang team allocation. Nako. Minsan negative yan, minsan positive eh. Si Anan, shoutout. May pag-away na ako sa iba kay Jeb. King LeBron James lang malakas ang GOAT. Champion na naman kami, Lakers. King LeBron, Luka. Oo nga, lumipat si Luka eh, no? Wipeout ako load sa ETH at XRP o OKX Gate at MEX. Lesson learned sa akin to. Paano na wipeout? Lahat nag-futures trade ka? GG. Dalawang whales lumipat ng XRP sa CoinB at Binance, babagsak pa to, sabi ni Idol. Sino pa din dito gumagamit ng Binance, safe po ba? Ako hindi na ako gumagamit ng Binance.
Para safe, para lang safe. Pero yung iba na-access pa sa cellphone. So, kayo bahala. Pero, binan na kasi yun eh. So, kung na-access nyo pa, kayo bahala. Pero hindi ko sinasuggest yun. Dami pa namang medyo mas safe ng konti na dahil, kaysa dun sa naban. Naayon sa plano ni Trump. O, sabi ni Sasuke. Si Gerson, hinihingal na boss yung camel. O, Jennifer, laging wrong timing ako idol. Pag pulang-pula, wala pang bili. Pag green, sumusugal bumili. Oh. Kaya nga sabi nila, kapag red, bili. Kapag green, benta. Ganon. Duguan ng market, sabi ni Ali Popcorn, at kape, what if nakashort ka sa isang coin tapos nag-rug pull na pala? Meron pa kayang earnings? May nangyari na nito mga lodi. Wala. Hindi siya nabayaran. Hindi niya nabenta yung coin. Kasi yung liquidation nun, wala. Dumbaga, wala na. Ano yung pambabayad sa'yo? Parang ganun. Pero hindi ako sure kung pero may napanood na akong ganyan. Ano ba 'yun? Ano bang coins 'yun? Meron na nangyaring ganun eh, nag-zero. Syempre, kung naka-short ka, paldo ka pero hindi mo siya mabebenta. Parang ganun. Major breakout sa downside, Kuya Jeb, sabi ni Joshua. Mga idol, wag nyo hayaan. Wag nyo lang tignan. Malagunos ang asset nyo. Okay lang mag-TP. Pull out then buy in the dip. Keep safe. Oh, sabi ni April. Kahapon nag-sell ako ng ilang XRP, ngayon naka-buyback. Nagkaroon na naman ng pre-30 XRP. Oh, ayun, naglalaro lang si idol. Nakatulong yung dip sa kakahintay, pagising naka-reverse na. Si Maylin. Shoutout sa'yo. CryptoCoast, bumili pa ako XRP kagabi kaso bumagsak pa pala. Yun talaga eh. Hindi natin masitsempohan yung bottom tsaka yung ano. Ganyan lang talaga ang crypto. Minsan feeling bear market sa bull market. Patience is the key. Relax. Wait for the bounce. Sabi ni James Key. Si Melvin. Welvin, shoutout sa'yo. Yes. Ayaw mo na. Lagay mo na sa lamesa. Takipan mo ha. Asan na ba ako? Si Melvin. Ay. Si Al-Qaide, shoutout sa'yo. Idol, sana makatulong sa paglaki ng communities ng payong dito. Ito. Oh. Ayun na lang. Yung takip na ano. Yung plato muna, lagay mo dyan. Itakip mo yung plato. O sige, okay na yun. Ako na mag-ayos mamaya. Sa'yo. Baso mo. Si Al-Qaidet. Idol, saan makatulong? Mag-open ng mainnet. Oh. Pag may news ng Picoin, ng Pi naman, news natin dito eh. Kala ko, may iyak ako sa pagtulo ng mga coins ko, pero nung nakita ko sobrang haba ng week, bullish niyan, idol, sabi ni Jonard. Oh. Basta ako, idol, kahit anong mangyari, bare months na ako bebenta ng XRP, sabi ni Marcelo. Salad Channel, 4 years na ako nag-mining ng Pi. Isa yan sa magpapayaman sa lahat ng pioneer, ang Pi, na konekta sa Stellar at XLM, sabi ni idol. Ang malupit yun ah. May lalabas na tangent Visa card, mas mabilis. Alam nyo ngayon, sa tingin ko kapag pumaldo tayo sa crypto, maraming way para ilabas yung asset. Kasi ina-accept na ng bangko yung crypto eh. 'Di ba? So maraming way para malabas mo yung crypto mo. Yun lang yung iniisip ko ngayon. Di katulad dati, 'di ba? Nasarado pa yung isip nila. Ngayon may mga naaprobahan ng ETF, may mga partner na yung Ripple ng mga bangko. So solid sa akin lang ah. Ayan, si It's Pinas News. Hold lang ng hold, idol. Ang hold ko futures. $2 XRP sa future. $200. 20x. Hayaan ko na lang ito hanggang mag $10. Paitlugin ko na lang. Mag-profit. Solid yan, idol, no? Nice time to profit na, sabi. Tiba-tiba, si Rubian. Clabby, shoutout sa'yo.
Time to buy yata. Ito na sana ninaantay ng mga whales na mag-buy. Ano to? 07 Meteor Garden Female MC. Ano? Main character pala. Ayan. Era of FUD na tayo, pero isa sa mga sign ng pump yung FUD, di ba, Idol? Oo naman. Idol, baka pwede pa check ng bagong mechanics na Axie Origin. Sige, check natin yan. Mamaya, titignan natin. Umaangat na, sabi ni Idol. Lods, may napansin ako tuwing weekends nagda-dump si BTC, tuwing weekdays naman recovery. So pwede natin gamitin yun, no? If ever, pag magte-trade ka. Pag Tuesday, merong medyo kumikilos paggabi yung market, mga Lodi. Kaya nga, Tuesday nagte-trade si Boss Robo eh. Si Alexander, si Neira. Naging post si Trump ng tax sa Canada, kaya nag-panic sell nang nangyari. Merong global trade war. Kaso, di ko naabutan. Makabili sa baba. Down profit 256k. Pero okay lang. Nakabili ako ng bear market ng XRP sa halagang 0.42. Paldo na si Idol ngayon kahit bumaba pa yan. Boss Jeb, yung tipong bodega ng bodega deep, tapos bigla nag-lock ang account mo sa bank, sabay email sa'yo, debit fraud detection, hindi tuloy nakabodega. Sa recent dip, bad trip, sabi ni Roy Melvin. Bad trip nga yun, Idol. Kapag spot trading crypto, hindi po ba na-liquidate? Hindi po. Ayan. Si Black with the Wobble. Dami ko tawa sa camel, sabi ni Idol, no? Buti pa yung mga nakaspot, may chance pa, samantalang ako sa futures trade. Ayun, ubos. Dinagdagan ko pa kaninang umaga para di abutin liquidation, kaso inabot pa din. Nako, sakit niyan, Idol. Masakit yung mga ganyang pangyayari, mga Lodi. So mas maganda talaga kapag ako kasi yung kadalasan ng stop loss ko ano lang, $10. Kunyari maglalagay ako ng $50, po-position ako, stop loss nun $10, para pag na-hit meron pa akong 30 plus kasi may ano yun eh. May P. Tapos po-position ulit ako, tempo ulit ako. Hindi yung isang trade lang tapos rektahin ko ng ubos. Medyo hindi na ako ganun eh. Dati ganun ako. Nabitin ako sa XRP hanggang na pabili ko saka bumaba ng malaki. Sayang nadagdagan ng sana ng 100 XRP. Tempo lang, Idol. Si Ramon, shoutout sa iyo. Si Nefi Napson. Kuha ng budget. The power of Taripa, sabi ni Junior. Gumanti na yung China eh. Nakita ko pagbagsak yung mga coins nung nag-TA ako sa chart, kaso nadala ako ng emotion. Napomo ako, naglong pa ako. Bago matulog, ayun, goodbye 20 USD, lesson learned, sabi ni D. Randy, shoutout sa'yo. Si Golden King. Sandra Gonzalez, shoutout sa'yo. Natamad na ako magbasa. Bukas na lang. Naantok na ako, mga Lodi. Shoutout ako kay Raymond Montanilla, sila yung mga nauna. Si Jane. Ayan, si Carl Ben Luna, si Raymond, ayan. Spagler Damper. B-chain din, no? 31%. Ngayon, okay na. Check natin ulit. Ayan, lumabagsak na. Sa hour, medyo nakakabawi sa day. Hour natin, no? Kanina pula to. Ngayon, medyo okay na, hintayin na lang natin kung anong mangyayari dito. Baka bukas maayos ko yung portfolio ko dito na 5 coins. Papakita ko sa inyo. Pero mabababa lang yun. Hanggang palakihin na lang natin ang palakihin, no? Kumbaga, DCA natin hanggang bear market. Ganun yung gagawin ko ngayon, mga idol. No? So, ayun. Bukas ulit, mga Lodi. Kita-kits tayo. Pag-isipan ko kung anong magiging bagong form ng ating video. Gusto ko sana magdalawang video sa loob ng isang araw mga idol eh. Okay ba sa inyo yun? Umaga, gabi. No? So, ayun.
Kita-kits, maraming salamat sa mga nanood. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin mga Lodi. No? So ayun lang, magandang araw sa inyo mga kapatid at What's up? Subscribe. Wait, ay, oh yeah. sorry. Okay, like and subscribe to me and Papa, or maybe Jeb, or maybe Jeblo. So subscribe to me and Jeblo. Bye. Globis TV. Lubish